puno yung bangka puno yung bangka ng palay. No? And then, ang crying battle nila doon, tuyo na po yan sa Mananao. Pagdating sa bayan ng Paluan, mababasa ng tubig. Kami katutubo, hindi kami magtatagal sa bayan. Hindi na namin yan ibibilad, wala kami pag-aari dyan. So, ang gagawin nila, mapipilitan silang ibenta ng mura. Same saging. Pag nabasa pa na yung saging ng tubig dagat, madali siyang mahinog. So, hindi na nila ibabalik. Ibibenta nila ng mura. Yun yung mga nakakasugat ng damdamin kasi there is a lapse in delivery of the social justice. Yung katarungang panlipunan. Yung isa sa nagawa ko sa kanila, ayan. Then yung signal. Wala po doong signal pero meron silang wifi. Punta ko yung DICT. Kasi nung second punta ko sa kanila, may sakit yung anak ko dito sa San Jose. Pumunta ako doon, gusto ko makontak. Ang sabi sa akin, ay sabi ko, kagawad, wala bang may signal dito? Pero sir, dyan lang, pariyan lang, aakit ka lang ng konti dyan. Sabi ko, Utoy, samahan mo yung samahan mo yung, 30 minutes po akong naglakad sa pariyan. Tapos talaga, kaya ko nakita yung bundok nila, na may mga pali-pali. Kasi ilakit na sa taas yung yung signal. Aakit ka po talaga. Tapos pag nandoon ka na sa taas, sabi sa akin ng bata, dito na daw po. Sabi ko, parang wala pang signal. Alam niyo po kung saan? Aakit ka ng puno ng mangga. Sa puno ng mangga, sa may meron sa sanga, may upuan po doon. Meron din doong radyo. Nandoon ang signal. Totoo po, sabi ko. I talk to the ICT, kailangan magka-signal ito. Wala signal doong network, pero meron silang wifi. No, may satellite na po doon sa kanila. Pagbalik ko, sabi ko, ito yung mga gagawin ko sa inyo. Ngayon, okay na doon sa kanila. Na may gilingan doon, ang palay nila, binibili ng co-op, kasi nahinga ko sila ng 100,000. Binibili ng co-op, ginigiling ng co-op. Yung community, ang bigas, binibili sa cooperative. Those are concepts. No? Even dito sa ito bayan na ito, San Jose, sa may Naiguan. Alam niyo po, nung nakahingi rin ako ng pondo dyan, nakahingi ako ng 250 kasi isa rin sila sa binigyan. Every Saturday dati, kakit ako dyan, hindi pa ako. Wala pang mga warning sa akin. Umakit po ako dyan. Pagkakit ko dyan sa kanila, ganyan. Bigay ako sa kanila ng 250, nagpagawa din kami ng gilingan doon sa Naiguan. First yung naggilingan. Alam niyo nung inopen namin yung gilingan, first, nakita ko yung bata, alam niyo yung sinagrawan? Kasi ako nananagraw ako noon eh. Hila-hila po yung, hindi naman puno, magabang lang, sa sako, hila-hila. Tinatanong ko saan dadalhin. Ang sabi ng bata, gusto niya daw ipagilin para makatikim sila ng buong bigas. San Jose yan po, 2021, October 21, 2021. Ganun yung concept. Ngayon may gilingan na. Bumalik ako sa kanila nitong nakaraan lang. Sabi ko, may PRS mga kababaihan. Hindi na kayo mahihirapan kasi meron na ditong gilingan. Alam niyo yung sabi ng nanay, magduduro ulit yung puso na ninyo. No? Kasi may gilingan na Alam niyo yung sabi ng nanay. Kasi nalaman ko noon, ang bigas pala sa kanila. 2021 doon sa lugar nila, binabayo nila. Yung palay binabayo para maging bigas. Imagine, binlit yung ipakain mo sa bata. Pagbalik ko doon, yung iba, yung mga nanay, ayaw nilang gamitin ang gilingan. Alam niyo kung bakit? So, sobrang hirap ng buhay, sir. Yung bigas na buo, marami masyado pag pinakain. Mas gusto namin itong bayuhin. Dahil konting sabaw lang, pwede lang kainin ng bata. Paano kang di malulungkot nun? Diba? Yung bata gusto'y buo, yung nanay gusto'y binlit. Diba ma'am? So sabi ko, paano ba ito gagawin natin dito? Ganun yung concept. I hope someone from the universe na pumunta dito at bigyan ng maraming ayuda yung mga yung ganun. Kasi tayo, pobre lang tayo. 96 registered cooperative. Nang sa dami ng co-op na yan, maraming buwang na co-op. Noong December, pinatanggal, hindi naman kayo masama.
kasama doon. Kasi nag-revive kayo eh. Ang problema, hindi nyo lang natuloy. Wala na po yan. We have 174 na lang ngayon operating cooperatives. No? Itong 174, itong inaasahan ko. Nung ni-review ko lahat sila, yung kanilang CDM po, ang lalaki pa. Yung CDM ninyo, di ba may net surplus kayo? May pera kasi doon na sinasabi ng batas, yung sobrang pera ibabalik sa miyembro. Meron mga ibabalik sa miyembro sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng community service. No? Yung sa pamamagitan ng community service, umabot sa may mga co-op na like Mindoro Progressive, 5 million, Watchers, 800,000. So, yun kasi hindi yun ang pera nila. Dapat ibalik nila kung saan nandoon yung miyembro nila naka-reside in community service. No? Si Mindoro Progressive nagpagawa ng 2 paaralan sa Tangkalan Elementary School. 2 school building po sa Tangkalan Elementary School, the MPMPC. Yung ibang co-op nagpagawa ng Federal, yung ibang co-op nagpagawa ng solar street lights, no? Yung ibang co-op, food distribution, senior citizen, libre ng sa Mindoro Progressive ay meron kasi silang butik. Pag miyembro ka na kay senior citizen, libre lahat. Libre riban, libre yung gano'n. Basta senior citizen. Ang pondo ay through Community Development Fund. So gano'n yung concept. So ubusin nyo yan kasi dapat hindi yan tumagal dyan kasi hindi nyo na yan pera. Pera na yan dapat na natitikman ng miyembro sa pamamagitan ng community service. Para sa kanyang pag-aaral. So gano'n yung concept. You provide social justice. And then, self-reliance. Bakit si co-op ang pinakamaganda? Kasi turuan nyo dapat ang miyembro ninyo na tumindig sa kanyang sariling paa. Kaya sinasabi ko kay BIR, huwag nyo i-tax yung co-op. Ang i-tax ninyo, pag natuto ng tumindig sa sariling paa yung mga miyembro, ang i-tax ninyo yung mga miyembro kasi nagdinegosyo na yun. Pero si co-op itself, wala yan. No, kasi yung pera niya, binabalik niya rin sa kanyang miyembro. If you have this in your cooperative, kaya niyo pong punan yung needs, wants, and aspirations ng inyong mga miyembro. Basic needs, although meron na tayo nito kasi you are all professionals. No, yung mga needs na makakain ka ng 3 beses sa isang araw, magkaroon ka ng maayos na kausutan, magkaroon ka ng seguridad sa tahanan, ano po, kaya na yan, lalo na sa mga farmer cooperatives natin. Ngayon po, even the basic needs, hirap ang farmer. Ito, kinakausap ko itong co-hospital natin. Siguro by 2027, mag-ooperate na yung ating co-hospital. This is 1 billion project yung ating co-hospital. Yung Occidental Mindoro Medical Premier Medical Group. Dati kasi FMGS siya. Nagpalit na siya. Occidental Mindoro Medical Premier Group Health Service Cooperative. Yung tinatayo dito sa may Central. Yeah. The Co-op Hospital. That is a 1 billion Co-op Hospital. Gusto natin magkaroon ng isang hospital. Imagine niyo yung magiging class hospital operated by cooperative. Nakiusap yan ako sa kanila na hanggat maaari, tulungan nyo yung mga farmer natin na yung access pag miyembro ng co-op sa health, hindi maging hadlang ang kahirapan para sa kanila. Yan yung pakiusap. Kaya yung mga palay, gulay, lahat ng bibilihin nila, co-op products, yun yung papakain. Ganun sa kanilang co-op hospital. We're working yan sa co-op hospital natin. Para yung simpleng needs baga nila ma-provide. Kasi imagine po ninyo, yung farmer na nagpo-provide ng pagkain ang walang makain. Di ba? Nakakalungkot naman yun. Yung mga farmer na ganda kayo ng putik na sa tumidikit sa upo. Tapos pag sila'y magkasakit, hirap silang magpagamot. No? Things. Sana dumating yung panahon ng ano na yan. Ma-provide yung needs, wants. No? Pag magandang-maganda yung inyong kooperatiba, yan, nakakatuwa yan. May dati-dati 3 beses lang sa isang araw. Dahil maunad si co-op, makikita mo yung mga co-op. No? Meron na kami, panghimagas.
May panghimagas na, may merienda. At pag maganda daw yung ani, sabi nung isang farmer, kahit gabi sir, kumakain kami. Midnight snacks. No? Midnight snacks. Once. And then, sabi ko ganyan pala yan. Totoo po, seryoso yan. If I don't like you, sabihin ko sa'yo, hindi maganda ang ugali mo. Kasi ako na. Sabi ko, masyadong matabil itong dila mo. Kailangan ang anak natin una lawyer. Kasi dapat may magtanggol sa atin, baka ma-ombudsman pa ako nito. No? Yun ang una, and then lawyer, and then as we grow older, kailangan meron na sa health. Health naman. And then, as we grow older also, dapat pasyan-pasyan na lang tayo. So we have pilot. Ganyan yung dreams, no? Wala kang masamang mangarap eh. Nung nagkaroon mo ng flood control, nag-isip ko yung una, dapat engineer ka agad. Joke lang. Yung aming pag-iisip na yan, ako kasi center ko po, in my life, education ang center ko. Kaya tuloy-tuloy yung aming pag-aaral. Aral ako ng aral. Education talaga yung aming sentro. Kaya po aral ako ng aral. Kahit ngayon po ako'y nag-aaral pa rin. No? Aral pa rin ako ng aral. Now, yung aming concept na yan, na education, sabi ko yung ating aspirations pa lang, kakatulong tayo. Kasi tulad po ngayon, we provide scholarship program. Siya meron din. Meron siyang scholarship program sa mga matutubo. Kasi siya nasa National Commission on Indigenous Peoples. Yung namin, meron tayong magagawa para sa education. Kaya importante, pag kayo'y kooperatiba na yung inyong mga aspirations, lalo na kayo, I hope, no, PTM, sana pag kayo ay nagkaroon na ng kooperatiba and makita ninyo yung inyong community development na malaki naman, sana may mapaaral kayong estudyante. Napakaganda nun. And then pag nakagraduate, kasi meron na po kami na pag-graduate sa accountant po, no? Ng Kalumpit MPC, na pag-graduate na nila yun sa accountancy. Meron din tayo, tulungan natin ng, last sem lang. And then, yung aming OJT, pasado na po ng, yung dalawang nag-OJT sa amin. Ito lang, isa pala sa CPA licensure exam. Yun yung makita mo yung achievement ninyo. And then you provide social justice. You help your members to become self-reliant. And soon, yung mga natulungan ninyo, they will provide economic development also. And then, marami po yan dito. Like yung ating, alam nyo ba na meron tayong co-op na operation niya ay Simirara, pero dito rehistrado. Yung Simirara Mining Corporation. Yung Simirara Mining Corporation, lahat ng tao doon ang nagpo-provide cooperative. Integrated Multipurpose Cooperative. Yung Jollibee, Jollibee, Chowking, Inasal, dito sa Southern Tagalog, ang nagpo-provide ng tao, ng crew. Lahat ng crew yan nila ay cooperative. The Genuine Labor Service Multipurpose Cooperative. Manila, kaya pag punta nyo dyan sa Jollibee, pag tinignan nyo yung ID nila, hindi naman yan sila empleyado ng Jollibee. Sila ay labor force ng cooperative, yung Genuine Multipurpose Cooperative. So, ganyan kaganda sa pag nakilala yung inyong community. Ganyan yung kaganda ang kooperatiba pag nakilala yung inyong ng community. Hindi yung pag nakilala ng community, dyan yan, no? Meron nga kami tinatayo, si Sir Alex yung maging chairman dito. Kasi sa amin sa CDA po, bawal kaming maging officer ng kooperatiba. Tinatayo namin ko, marami dito pwede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dami. No? Samahan, ano pa lang yan sir, ilalans natin yan. Samahan ng mga kooperatibang kalalakihang pinagkaisahan ng mga babaeng mahilig sa kinsenas katapusan. So, tignan natin yan. Kung may lulusot natin. No? Pag Sir Alex na lang yung gawin namin chairman doon. No? Sige, pinapatawa, seryoso kayo masyado. No, ang pwede lamang dati nilang maging miyembro ay puro yung mga nagtitinda sa palengke.
Sablayan market vendors. Hanggang sa lumaki po sila. No, ganun yung kanila, Sablayan market vendors. Sabi ko sa kanila, kasi sabi ko, dami kong natutulungan kooperatiba kasi large na kayo. Baka pwede, sabi ko, mag-agriculture kayo. Alam niyo, sabi sa akin ng manager, sabi sa akin, sir, madaming beses na namin yung gusto na kami mag-into or engage in agriculture. Problema, yung mga previous officer namin na patay na, sabi ni manager sa akin, katapan, ay panapanaginipan ko, sinasampan ako pag gustong palitan yung aming kooperatiba. Sabi ko, patahimikin natin sila. Gawin United as One Agriculture Cooperative. I-registered yan during pandemic time, 2021, November. No? Ang kanilang saping puhunan ay 40,000. Pero sa loob ng isang buwan, yung kanilang 40,000 na pinagsama-samang pera, yung naging total asset nila, 3.2 million. This period. Yes. Halimbawa, nangutang ka, ika-3 araw, nagkapera ka. O pwede mo siyang ibalik, ay hindi na pala ako mangungutang. Yan yung nasa 1134. And ang sabi rin ng batas, ang interest, including penalty, surcharge, hindi dapat lalagpas sa 3% monthly. Yan. Sabi ng batas yan. Including yung di ba, pag may mga surcharge, penalty, o kaya 1% nga, 1%, pero may processing fee, gano'n, including yun kasama, hindi dapat lalagpas ng 3%. And then, diminishing ang computation, hindi siya pwedeng straight line. And then, bawal rin tawag dyan, bawal din ang loan mo, hindi mo na bayaran, ilo-loan mo ulit. Mga gano'n restructured. Yan. Yung mga loan mo, loan mo, hindi mo na bayaran, ininteresan. Tapos ang mangyayari, yung loan mo plus interest, ilo-loan mo as principal. Hindi gano'n, bawal. Bawal mong interesan, yung na-interesan mo na. Bawal mong interesan, yung interest mo. No, yun yung concept ng batas. Ano pa? Sa 11364, bawal ka rin tulugan sa bahay at singilin. Meron ganun, di ba? Hindi uuwi hanggang di nakakakuha ng hulog. Yes. Ayun yung ng bagong batas. And it is applicable even in cooperative. No? Pagkalat yung, halimbawa, access nyo pa agad yung inyong miyembro. Lahat ba tayo mangungutang? Magpa-seminar tayo 11764 para alam natin ang karapatan natin. Di ba? Nakakatuwa. Umpisa yan sa nag-umpisa siya sa kaya sabi ko nga sa inyo, protektado ang mangungutang TLA, the Truth and Lending Act. Tapos nauso kasi sa may, alam niyo yung application, na doon ka maglo-loan. Tapos pag doon ka nag-loan, hindi ka nakabayad, tatawagan lahat ng kamag-anak mo. Meron pa kami, isang empleyado namin, na doon mismo sa office. No? Tinatawagan kami lahat nung lending institution by application. Nagpadala pa ng bulaklak ng patay. Yun yung naging issue. Bakit nagkaroon ng 11764? Na maging protektahan yung inyong privacy as mangungutang. Pag-unlad ng kooperatiba, pag-unlad mo lang mababang kasapi hanggang itaas. Bawa. Ito yung estado sa buhay. Ito naman yung isa. Kailangan pag kayo pareho sa pinahunal ko, pag-unlad ako, pareho sa iyo na ang hindi yung, hindi manager. Nakatid lang ko dati ng asawa niya. Hindi manager ng Pogo, nagka-Putune, nagka-Montero, nagka-Kondo. Di ba? Meron na iiwan. Meron yan, no? Meron yan sa po. During my time, hindi na siya naging manager. No? Merong may ganyan sa Mamburao at meron ganyan sa Sablayan. Kasi ako, pag niluloko ka na ng niluloko, bayaan mo bang lubuhin ka? Pukin mo rin para matuto. No? Diba? Kaya ngayon, ganoon din yung kanilang mga
tineturn nila into co-op, yung SADAR, yung kanilang mga ARBOS, tineturn nila into cooperative. Kasi meron tayong Sustainable Development Goal. By 2040, lahat dapat ma-register na natin ito po. PNP, even the PNP, no, yung kanilang association, turn nila into cooperative. Swerte lang yung nasa armed forces kasi meron na silang upline. Cooperative din yun. No? Nakakatawa pag yung umakit ako sa bundok at malalaman nilang CDA, nagkikwento yung mga army. Sir, alam niyo, nakakalood kami sa aming buo, panggawa ng bahay. Yung sa armed forces. Sabi dito, the repository of the authority ay kung ano yung collective will ng majority. At kung ano dapat siyempre yung kagustuhan nung mga iilan, kailangan pag nanalo siyempre sa atin, yung democratic system sa cooperative, respeto na lang dapat yung sa mga natalo. Ano? Kaya kapag kay cooperative hanggat maaari, pagdating sa votation, yung botohan, unless meron kasi tayo mga, depende sa inyo, viva voce, raising your hands, no, yung mga ganyan. Pagdating sa election, hanggat maaari, huwag kayong magtaasan ng kamay. Ano? Mahirap yan pagtaasan kayo ng kamay. Kasi makita nung mga na-elect ninyo na hindi nyo siya binoto. Kumpare ko pa naman to. Kalaki yung pinasok mong pera kay kooperatiba. Gaano man kalaki yung antas ng iyong posisyon sa lipunang ginagalawan. Pagdating kay kooperatiba, dapat pantay-pantay kayo ng karapatan. Ano? Pantay-pantay din kayo sa pagtangkilik sa serbisyo o pagbibigay ng karapatan. Okay naman, masasanay ka na rin sa security. Sila yun, hanggang sa makakuha kami ng mga project for Occidental Mindoro. Yan, importante yung solid yung inyong grupo. Ano po? Parang walis, di ba? Pag mahigpit yung tali, kahit may umalis na isa, no? Mahigpit pa rin, hindi yung madali kayong mabuwa. Kaya ko, di ba? Yung mga, importante naman talaga yung honesty. Kaya pag kayo po ay kilala nyo naman dito, siguro naman, pare-parehas pag kayo, kilala nyo naman yung mga honest na tao. Pag nag-elect kayo, mga honest na ilagay ninyo. Ano? Kasi even in community sa barangay, yung mga agriculture cooperative, hindi man kayo lahat magagaling, kasi challenge kasi sa amin ito, sa farmer. Lalo na kung ang papasukin nila agriculture, tapos yung kanilang ma-determine namin sa kanilang development plan na ang kailangan nila ay finances. Ibig sabihin, ang pupuntahan nila, lending operation. Ngayon, pag lending operation, challenge yan. Kasi ang manager mo, farmer. Manager mo ay farmer. Sino ba ang kalaban mo? Ang kalaban mo, di ba, mga sa pagpapautang, iba-iba. Merong ibang finances. Tapos sila, account officer pa lang noon, nag-aral na ng 4 years course. Di ba? Eh pag agriculture cooperative, ang board natin ay farmer. Yung iba hindi nakapagtapos. Ang manager natin ay ganito. Ano pang laban mo? Education, training, and information. Na pagpasok ng miyembro, kalalaman niya na kaagad, bakit wala kayang kaming natanggap na saping puhunan? Na dividendo, balik ng kilig. Pag tinignan niya yung kanyang FSO, meron tayong declare dito, bakit wala kaming natatanggap? Importante yan, na bukas palagi yung inyong cooperative. At saka pag co-op na po kayo, hanggat maaari din, no? Meron kayo sana sarili ninyong passbook, yung ledger lang na maliit, na nandun nakalagay ilan yung saping puhunan mo kay co-op. Kasi may nangyayari yan, wala kayong ganon. No? Pag walang ganon, wala kang pinangahawakan na pera ipinasok mo kay co-op, ang may pinangahawakan lang si bookkeeper, pag nag-resign si bookkeeper, ginulo-gulo niya yun, eh di wala na. May nangyari po yan sa Sablayan. There is a complaint from a members. Ang alam niya daw, ang pera niya 800,000. No? Nung magte-terminate na siya ng kanyang membership, voluntary termination, ang sabi ng buo, ang pera niya lang daw ay nasa 300,000. No? Yes. Yes, ito po, mag-initial kayo,
halimbawa lahat po ito, kung lahat ito ay mag-remember, mag-initial kayo ng share capital. Pag na-register na, lahat ng yan, saka nyo siya ililipat. Kasi hindi yan ang pwedeng panimula ninyo. Mag-initial kayo. Dito pa naman yung officer na yan. Kasi i-liquidate pa yan. No? So ang gawin na lang ninyo, ililipat ninyo. Ayun na yung maganda. Kasi sa amin, madami pa yung proseso. Education, training, and information, karunungan, pag-aaral at kabatiran. Kahit sa mga farmer po, sinasabi ko yan, hindi natin kayang yung mga capitalist, yung ibang negosyante, hindi natin kayang sabayan yung kanilang educational background. Kaya natin silang tapatan. Sabi nga po sa inyo, nung ako nasa Department of Agriculture, nilalaban ko itong Occidental Mindoro. For 5 years, Rice Achievers Award po Occidental Mindoro. 2012 hanggang 2016, kami yan, Rice Achievers Award dito, no, Occidental Mindoro. Na because of the gap of good agricultural practices, yun dati, I don't know if you're involved in farming, kasi ako, farming ako, no? Yan. Dati ang isang hektarya, swerte ka na kapag kumani ka ng 100. Di ba? Pero pag ngayon, pag second crop, no? Malaki. Dapat nakaka-150 ka. Because of the agricultural practices. So kaya natin sabayan. Even in onion, di ba? Sabi ko nga, hope someday. Kasi ang mga Occidental, dito sa atin sa Occidental Mindoro, mabilidad talaga dito, even in the farmer. Kaya natin yung saganang sa palay, sa sibuyas, sa mais. Kaya natin makipagsabayan kasi based on the data. No, ang alam nyo yung harvest ng sibuyas natin ng 2 munisipyo magsaysay sa Jose, kaya niyang mag-supply ng pangangailangan ng buong sibuyas sa buong Pilipinas. No? Kaya natin ang masaganang ani. Ang di natin kaya, yung masaganang kita. Electronic na ang registration, step-by-step procedure na. Bago natin siya i-print, final na, tapos na. No? Saka natin siya ipapadala. Paano? After nyo pumunta ng CDA website, punta kayo doon sa cooperative registration. After ng cooperative registration, i-click nyo lang itong cooperative registration and information system. And then, mag-create ka ng account. Create account ka muna. Ano? Pag nakapag-create na kayo ng account, yan, create your account. So, ito yung lalabas. Pag click nyo yung create account, pipilapan nyo lang po lahat yan. No? Yung pangalan ng gagawa mo na, pangalan ng gagawa, yung mag-assist, sino siya, and then yung email ng co-op, gawa na kayo ng email ng co-op ninyo. No? Yung email ng co-op ninyo, sigurado na ninyo, mabubuksan kasi doon pupunta yung verification link. After daw po, na makapag-send na kayo, yan. Ang magawa nyo na siya, click nyo lang yung submit, and then hintayin nyo yung email. After na makuha nyo na yung email, pwede na kayong mag-login. Kasi nandoon yung verification. Pwede through link from email o pwede through login dito. Yan, yun yung link. Ano po? Then after ng link, dadalhin ka niya dito, and then magla-login ka na. And then, itatype mo lang po yung new registration. Pag na-type mo na yung registration, mag-reserve ka na yan. Reserve mo na yung pangalan ng co-op. Ang sabi dito, application information. Type of co-op, anong type kayo? Kung kayo ay credit, o credit ang hahanapin niyo po dito. No? And then, sa major industry classification, more on financial kayo. Ano po? And then, gagawa na kayo ng pangalan nyo dito. Ang pangalan nyo, huwag nyo na i-add yung credit cooperative. Ang pangalan nyo, yung halimbawa, ano na lang, nagkakais ang lakas ng mga guro. Tapos, kung ang pangalan nyo ay nagkakais ang lakas ng mga guro, credit cooperative, ang ilalagay nyo na lang ay nagkakais ang lakas ng mga guro. Kasi kusang magdadagdag ang
credit cooperative. Ano? Kasi nakatype na kayo doon ng credit. Ano po? Then maglalagay lang kayo ng acronym. Kung gusto niyo, optional naman yan. And then, complete ng address. And then, click nyo na yung submit. Pag na-click nyo na yung submit, punta na kayo sa step 1 yun eh. Step 2. Yan. Hanggang matapos nyo hanggang step 9. Step 2 hanggang step 9. Yan lang po, no? Step 3, about capitalization. O yan. Step 4, kailangan nyo dito ng list of cooperators. Ang gagawin ninyo, kasi hindi nyo kabisado yung mga birthday, i-photocopy nyo na yung kanilang mga IDs na may birthday at address. Ano? Para yung gagawa, type na lang ng type. Kasi lahat ng miyembro, kung 30 kayo, ipapasok niya lahat po yun. Add cooperator, and then, ipapasok niya lahat. Ano yung position niya, sabay regular, full name, ilan lang shares. And then, birthday. Lahat yan ipapasok niya isa-isa. And then after niyan, step 5 na kayo. Step 5, ito madali niyan, so for purposes lang to. No? Madali lang yung step 5, for purpose lang. And then, sunod niyan, step 6 na kagad, additional information. Dito, ano pa dito ay applicable, no, walang guardian, and then term of existence, 50 years kagad ang ilagay. Meron isa, 10 years lang. Meron yung isa, 2 taon lang eh. No, register siya, 2 taon, patay na ulit siya. So, ito yung maximum niya na 50 years. 50 years and extendable to another 50 years. So, magiging buhay naman yung co-op halos na sa 100. No? Wala na kayo dito, may co-op pa rin. Di ba? Itong cellphone nagpo-post. Ay, hindi nagpo-post yan. Itong cellphone nagpo-post. Ito kasi John hindi.